Hapon na naman mga ka-farmers. Katatapos lang mag-lunch. Pahinga 30 minutes. Sabak na naman sa trabaho. Ito yung mga gulong na iniwan natin sa gilid ng kalsada. Bawat pagpunta natin sa ating triangle house, meron kaming bit-bit. Last na ito mga ka-farmers. Yung marami nandun na sa loob. Ang balak ko ditong gawin, lalagyan ko ng lupa sa loob, taniman ng pitsay, litos, at mga gulay. Marami ito doon sa vulcanizing. Nagkalat lang. Ito tuloy natin yung paggawa ng kulungan. Sana matapos sa araw na ito. Dahil bukas punta kami ng Tacloban ni Mrs. para sa kanyang appointment sa SSS. Kahapon mga ka-farmers, nagpunta ako sa OWA. Dinahanan ko, hindi ko inaasahan na mayroon ng cheque yung ating balik manggagawa, balik Pinas, pangdagdag puhunan dito sa ating mga project sa farm. Pupunta ka ng OWA para sa mga finish contract. Huwag mong sabihin tapos ka ng kontrata, maganda ang naging trato ng amo mo, sahod. Sasabihin mo umuwi ka dahil stress na stress ka, mahirap doon, para mabigyan ka. Kasi kung makita nila sa salaysay mo na maganda naman ang kalagayan, natapos ang kontrata, wala kang makukuha kahit ni pisong duling. Sa linggo, si Kuya Niknik sana pumunta dito. Sabi ko kay Kuya Niknik, ikaw na yung tumira dito sa harapan ng aking triangle house. Okay naman sa linggo dahil palagi siyang busy. Nandun sa eskwelahan ng elementarya, meron siyang tinatapos na project. Kaya yung trabaho niya dito tuwing linggo. Okay na yun sa akin. Dahan-dahan mga ka-farmers. Parang apoy yan na nagpapakulo ng tubig. Dahan-dahan pero tuloy-tuloy, kukulo din yan. So, para punta tayo sa ating kulungan. Tuloy natin. Kumustahin natin yung papaya. Yung papaya nating ibinigay. Sabay itong isa masipag. Yung katawan talaga ng papaya, yung kanilang favorite. Ayan o. Kalbo na. Nabusog na yan. Yung dahon ng papaya. Ayan o. Pero kung wala yung katawan ng papaya, kalbo na yan. Kaso para sa kanila, yan ang mas masarap. Pag naubos yan, yan ang kasunod. Pag hindi, malanta. Yung saging, kalbo na rin. Papalitan natin to. Kukuha na naman tayo doon sa gilid ng kalsada. Trabaho na naman. Maganda kung mayroon tayong bamboo slicer, makabili nga dahil marami tayong kawayan dito, baka mahiwa yung ating kamay nito. Ito buhay pa to.
isa. Ito yung pangalawa. Unlimited yung ating kawayan dito. Ang laki nito. Galing. Ito na. Ito yung part niya sa likuran. Nag-extend kami ng konti sa bubong dahil nandun yung araw paghapon. Yung kanyang shadow napupunta dito para makatakbo yung ating mga alaga. Dito sa likuran, nilagyan natin ng space. Ang haba niyan mga kaparmers, oh, hanggang mo sa dulo. Ito sa taas, tulad ng aking nabanggit, net, papunta doon, paikot. Ayan, oh, rice hull na lang ang kulang, pugad, pintuan doon, at saka yung net. Pwede natin i-transfer yung ibang mga alaga para naka-segregate na sila. Para sa ating mga kaparmers na nag-advise, maganda yung hiwa-hiwalay. Maraming salamat sa inyo. Thank you sa inyong mga magandang komento. Pantay na, Brad? Wala. Alright. Ito yung division para hindi makapunta dito yung mga native na manok. Bubutasan natin dito sa ilalim mga kaparmers para makadaan dito yung mga native na manok, yung ating ibang alaga. Dahil itong bubong na ito, pag alas 3 alas 4, nandito yung kanyang lilim. Para makapunta sila dito, bubutasan natin sa ilalim. Doon, no, mayroong division. Ibig sabihin, yung part na ito, nandito yung native na manok. Doon yung Muscovy duck, heritage chicken. Yung ating Bengala, hindi ko alam kung saan nilalagay. Pag-iisipan pa natin. Grabe, kaparmers. Mabilisan, oh. Net na lang ang kulang, paikot. Hanggang doon sa pinakadulo. Paikot pa doon. Ito. Sa itaas, net ho yan. Hanggang doon sa harapan. Yan yung ating natapos sa araw na ito. Hindi man natin malagyan ng net ngayon. At least, malaki yung ating nagawa. Habang nagpapahinga kami, naghahanda ng pagkain para sa mga alaga. Ginagayat yung puno ng saging. Tapos gugusutin para mapino.
Allah. Sabi ko kay Brad, siya naman ang magpakain dahil kanina grabe. Pagod ako. Oh. Saan pa? Sige, eat all you can. Dahil susunod na araw, magkahihiwalay na kayo. Hindi na kayo magsasama-sama. Ito na lang yung natira, mga ka-farmers. Hindi tinigilan. Bukas ng umaga, wala na to. Okay na, Brad? Balik tayo. Maglagay tayo ng net sa taas. Kaya pa siguro ng oras. Sayang yung oras. Ito yung net na ating ilalagay. Sana kumasya. Kalahati. Meron pa naman dalawa doon. Pagkakasahin ko muna ito. Magandang hapon, magandang gabi. Dahil mag-aalas 6 na. Ito yung aming nilagay. Yung net. Paikot na yan. Hanggang doon sa dulo. Kumpleto na. Ang hindi lang namin nailagay, yung kanyang nylon tali para ma-label. Taas at sa kababa. Para maging maganda. Paikot na yan, mga kaparmers. Nag-aagaw na yung dilim at saka liwanag. Siguro sapat na yung ating ginawa sa araw na ito. Isa lang naman yung ating asawa. Kami muna ay magpapahinga, mga kaparmers. Nakakapagod pero kita nyo naman yung ating mga alaga. Nakakatanggal ng stress. So paano, mga kaparmers? Bukas o sa susunod na araw, nandito na yung ating heritage chicken. Dito sa kabila, yung Muscovy duck, yung solar light, nagliwanag na. Gabi na talaga. Mayroon na rin tayong rice hull na ilalagay. Pugad. Mayroon na rin ako nakahanda. Pagsabit na lang. Makakapagbigay na tayo ng tamang pagkain, tamang vitamin sa ating mga heritage chicken kasi wala na silang kaagaw. So paano, mga kaparmers? Hanggang dito lang muna. Kung mayroon kayong mga advice sa akin, ako ho ay papasalamat sa inyo. At para sa ating mga kaparmers na bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, ang iyong pag-subscribe ay napakalaking tulong. Salamat. So hanggang dito na lang. God bless po sa inyo. At lalo na sa inyong mahal sa buhay. Dahil yung aking Brad, malayo na yung tingin. Gusto nang umuwi. Paalam, mga kaparmers. Mabuhay po kayo.